Sabi niyo kapag mag-start na ng tanong. Asan yung papel niyo? Record niyo yung mic. Pangalan. Rodolfo. Rodolfo Leo. Kuya Rodolfo na lang pong maaari namin itawag sa inyo. Maraming salamat. Yeah. Pwede ba ano ba, si Kuya lang ba yung inaano ko? Okay. Sa mga ganitong panahon na maulan, paano po kayo naghahanda para mangunga ng alimasag? Kine-check ko lang pag walang ulan, saka lang lalao. Pero kung masama naman yung panahon, hindi pwede lumao. Paano niyo po pagka masama po ang panahon, paano niyo po pinaninigurado na ang inyong kaligtasan pagka umano po kayo ng alimasag? Pag may nag-aabang doon na pinagbabawal yung magpalaot. Yung mga may naman dyan sa bantay dagat. Ano po ang mga pagbabago sa industriya ng pag-aalimasag sa nagdaang panahon? Ngayon mahina, konti lang mga huli. Gaya dati, nung wala pa yung nagtatrabaho sa San Miguel, malakas pa yung panghuli. Ngayon, konti-konti na lang. Sa San Miguel po, ano po bang, saan po ba siya? Sa dagat, kasi inuhukay nila eh. Inukay nila. Kaya umina yung sa dagat, kita sa dagat. Lapad. Tawagan nito lapad. Hindi ko alam sa English to. Ano pong name niyo, kuya? Jamer Creponte. Okay, Kuya J. Mark, ito po ang mga katanungan namin sa inyo. Ano po ang pagbabago sa industriya ng paghuli ng isda sa mga nakaraang panahon? Ngayong taon, para ho sa amin, parang may nahusa ngayon. Nakakarang taon kasi minsan nakaka-jackpot kami. May kinikita kami nakarang taon. Ngayon, parang mas may na ngayon. Ano po ang ginagawa ninyo para mapanatili po yung mga gamit niyo sa paghuli ng isda? Kunyari po yung mga net. Kanya, sira-sira na, papalitan na po namin ng uli ng bago. Oh. Paano niyo po yun ginagawa, yung pagpapalit po? Ganito, inaayos na. Pag kasi tatastasin, isirain na. Papalitan uli ng bagong Saan laman. po dinadala yung mga huli niyo? Sa Fishport po, Sa fishport? Market 3, Saan po yun? Boulevard. Itri sa Ubando, sa bayan. Opo. Magkano po pala ang bentahan? Hindi po kasi pare-pareho eh. Ayun, minsan meron, minsan wala. Talagang, minsan talaga nakaka-jackpot kami, minsan hindi. Kadalasan yung hindi. Ganun. Ganun ang pamumuhay sa dagat. Okay, depende po. Oo, depende sa alimasag. Kung malalaki o maliliit. Pero usually po, magkano po siya? Diyan, nasa na lang. 200, 1 kilo, 150. Okay na po. Okay. Thank you po.
tayo, number 3. Kuya, ano pangalan mo? Elmer Geraldizo. Nakatira sa Maria Lenny Street, Ulunduhat, Malabon City. Ilang taon na ho kayo? I'm 54 years old. Ilang taon na ho kayong nangingisda po? Bali sa pangingisda talaga, simula siguro 11 years old, nangingisda na ako. Up to now. Kaya lang siyempre may mga ibang trabaho na kailangan. Pero hanggang ngayon, mangingisda pa rin. Ano ang mga pagbabago sa industriya ng paghuli ng isda yung napagdaanan niyo ho? Sa pagbabago, sa sistema marami. Kasi dati, nung katulad nung ako yung una sa dagat, hindi kami gumagamit ng makinarya. Puro mano-mano, kamay-kamay lang. Ngayon, gumagamit na ng makina katulad ng tawag dito, yung ginagamit nila na tambor. Para mas madali yung pagsampa ng lambat, nagamitan na ng makina yun. So, paano po naapektuhan ng pollution pa din ng klima yung pangingisda niyo po? Sa ngayon, katulad po ng may reclamation sa Manila Bay, malaki po ang hinina, halos 50% ng inuhuli sa dagat ang nawala. O na galing sa San Miguel. Na dinulot nila. Yun po ang ano. Ayan po, isa rin po yan kasi pag halimbawa na yung karagatan ho natin mabaho, kumbaga yung isda nagsisilikas din. Minsan wala kayong mahuli pag ganun. Ganun o. So, nung nawala po yung 50% na yun po, paano po kayo nakahanap po ulit ng pangingisda? Lumipat po ba kayo? Lumipat kami dito, and ito kasi, dito sa ngayon, lumipat kami dito sa fingerlings. Kasi ito naman sa mga fry, inaangkat naman to sa ibang bansa. Kasi pinapalaki dyan sa Lagoon, sa Bulacan. And then, pagka yung mga 2 inches or 3 inches na, binabiyahe namin sila ng Laguna. Thank you po. Salamat po. Yan, binigyan Panginoon. Ayun na. Binigyan Panginoon. Ingat. Grupo ng mga mangingisda ang patuloy na pananambak ng malalaking bato sa bahagi ng Davotas